Dahil nga holiday ngayon, may lakad naman ang mga person. Kinailangan nga muna ni Daddy mag-withdraw para nga may pera kaming dala. Mananahim sana muna kami ngayong holiday dito sa bahay. Kaso nga lang, kayaan nga sila na pumunta dito sa ilog ng 13. Pagpunta nga namin dito, grabe, sobrang dami ng mga sasakyan at motor. Ang daming init na init ang pagkatao. Sobrang init talaga ngayong araw, para nasa loob tayo ng oven. Kami nga muna nauna dito at susunod na nga lang yung mga kaibigan namin. Tatapusin nga daw muna yung mga trabaho nila bago nga daw sila sumunod dito sa amin. Nauna na nga rin kami para makahanap kami ng magandang pwesto ng cottage. Dito nga kami naligo sa ilog ng 13. May tunnel nga kung tawagin. 20 pesos nga yung entrance fee ng mga matatanda dito, tapos kapag mga bata naman 10 piso lang. Mura lang naman yung cottage nila dito. Iba-iba yung presyo, pero itong nakuha nga namin halagang 350 pesos lang to. Sobrang dami nga ng cottage nila dito na pwede mong pagpilian. Pero doon lang kami sa mura dahil budget meal nga lang yung lakad namin na to. Wala sa plano pero natuloy. Hindi drawing kasi kinulayan. Kaya ikaw, kung nanonood ka ng video na to, ito na yung sign para maligo na kayo. Kahit budget meal lang yan, ang mahalaga natuloy. At hindi habang buhay na drawing lang. Kasi nga minsan kapag pinaplano hindi natutuloy, mas maigi talaga minsan yung biglaan. At dahil nga niluluto pa yung ulam at kanin nga namin, pinuntahan ko nga muna itong mag-ina na to. At syempre may batang paslit na masaya na naman. Enjoy na enjoy talaga siya kahit siya lang nga mag-isa dahil siya nga lang yung batang kasama nga namin. Hi guys! Ang sarap pumala dito guys. Dito kami sa ilog. Tingnan nyo, ang daming tao. Yung ulam namin, ito lang. Ay, inihaw na Manok na kanin. Pero kami dalang binigay lang. O diba, kahit budget meal lang yan, natuloy pa rin kami. Kaya ayan, kumain nga muna kami habang nag-aantay kami sa mga kasamahan nga namin. Yung mga ganitong ganap ay talagang sobrang ini-enjoy nga namin. Simple pero sobrang saya ng puso namin. Sa totoo lang, masarap yung ganitong ganap. Wag puro trabaho, syempre kailangan mo rin magpahinga at mag-relax, diba? Ang hirap naman kasi magtrabaho tapos hindi ka naman nayaman. Hindi mo nagagawa yung ganitong bagay pero hindi ka rin naman nakakabayad ng utang. Chares. Tao ka lang naman at hindi ka naman robot. Kailangan mo rin magpakasaya sa buhay. Sabi nga nila, gumala ka ng gumala habang buhay ka. Hindi yung kung kailan kaluluwa ka na lang. Tama naman at may punto nga naman. Kaya ano pang inaantay mo? Gora na! Ang sarap din itong lumpiang gulay na binigay sa amin. Katapos nga namin kumain, maya-maya nga dumating na nga itong mga kaibigan namin na si Uboy at si Dudeng. Hindi na nga rin nakatiis si Daddy sa budget meal nga na ginagawa nga namin. Kaya nga ayan, at bumili na nga siya ng chichirya, soft drinks, tubig at alak nga namin. Pabalik na nga sila Daddy mula sa pamimili nang makita nga nila itong si Janjo. Kwento niya nga, nag-aantay nga daw siya doon sa amin ng 30 minutes na. Mabuti na lamang at nagkita-kita nga sila doon sa entrance. Naku, kung hindi nga sila nagkita-kita doon, ako malamang matatagalan niya sa pag-aantay si Janjo. Wala kasing signal yung cellphone namin dito, tapos yung cellphone nga ni Daddy na iwan niya. Kaya yung iba talaga nag-antay talaga sa taas ng ilog. Yung iba naman bumaba sa ilog para hanapin kami. Maya-maya nga rin dumating na nga itong si Marce kasama nga yung asawa niyang si JB. Kahit sobrang init at tirik nga ng araw, inalaban nga namin yung shot puro namin. Sa kakalaro nga nito ni Jello, ayan, lumabo na yung tubig. Pero nga ayan, tuloy kami sa aming maritesan. Dito nga sa ilog na to, may mababaw na area para sa mga bata. Meron din dito yung sakto lang. Tapos ayun nga yung sa dulo, pwede silang tumalon kasi medyo malalim nga yun. Dito nga sa side na to, medyo lumalabo na nga yung tubig dahil sobrang dami talaga ng taong naliligo. At sobrang init na init yung mga pagkatao nga nila. Bandang alas 4 na nga kami ng hapon nakaligo kasi konti na lang din yung tao. Hindi kasi kami nakapagsabay sa kanila nung tanghali kasi sobrang dami talaga ng tao. Hindi ka rin naman kasi makakalangoy ng tanghali kasi sobrang dami ng tao. Kaya ayan, hapon na kami nagsipagligo. Nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo, may falls nga pala dito. Sobrang linaw nga ng tubig dito kaya sobrang dami na rin ng tao dito nag-i-stay. Sobrang lamig nga ng tubig dito at napaka-fresh talaga. Kaya nga ayan si Daddy in-experience nga at sabi niya nga ay totoo nga daw talaga, sobrang lamig nga daw ng tubig dyan banda. Napalawak na talaga nila tong ilog na to tapos sobrang dami na talagang bumibisita dito. Pagkatapos nga namin maligo, pupunta naman kami kanila Ange. Tara at samahan nyo kami. Pagdating nga namin dito kanila ang si Tita Gigi pangalang nadatnan namin. Wala pa nga daw sila at kami nga daw yung kauna-unahang dumating. Wala pa nga kami 10 minuto nag-aantay sa kanila, maya-maya dumating na nga rin sila. Sumunod na nga lang din sa amin dito si Dudong at si Ubo. Pero hindi rin sila nagtagal at umuwi din agad. May aasikasuhin pa kasi sila kaya nauna na sila sa amin umuwi. Nakikami nga rin sa amin si paring Ariel pero saglit nga lang din siya. Kamusta na nga ba dito si Ange? Naantok na pero lumalaburn. Sige, push mo lang yan. Ipapakilala ko rin pala sa inyo yung pinakamagaling na singer dito sa aming samahan. At syempre hindi papakabog itong kumari kong magaling din sumayaw pero hindi nagtitiktok. Dumating nga rin pala itong inaanak ko na sobrang sipag magtrabaho. Na halos walang pahinga para masuportahan lang ang pamilya. Sinundo na nga ni Janjo yung mabait niyang jowa. Tapos ayun, maritesan all the time. Kung umabot ko nga hanggang dito, salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye!